Hi guys, panibagong video, panibagong recap na naman ang hatid ko para sa inyo. Ngunit bago yan, kung magugustuhan nyo ang recap nating ito, please subscribe and click the bell button upang updated ka sa ating mga susunod pa na pangmalakasang anime recaps. Wag na nga natin itong patag-alin pa, simulan na natin. Sa mundo kung saan laganap ang samit-saring mga digmaan, isang bata ang nanumpa sa kanyang sarili na siya'y magiging malakas upang sa gayon kanyang malipol ang mga nilalang na nagdadala ng kawalang-hiyaan sa sanlibutan, at kanya ring maalis ang hindi pagkakapantay-pantay ng lahat. Siya si Conqueror Luffy Maffa, ang batang minsan ang naging alipin ng digmaan ngunit ngayoy kinatatakutan dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan, na kahit mga bayani ay kinakailangan pang magtulungan para lamang magawa siyang mapabagsak. Sa kalagitnaan ng laban, kahit na ibinubuhos na ng mga bayani ang lahat-lahat kontra kay Luffy, hirap pa rin sila ritong manalo dahil sa pambihira nitong lakas. Ngunit dahil sa isang estratehiya at sa patuloy na pagtutulungan ng mga bayani, nagkaroon sila rito ng pagkakataon upang matapos ang laban sa pamamagitan ng tuluyang pagkukulong kay Luffy sa isang malakas na silang magic. Dahil dun, labis itong ikinatuwa ni Luffy, at bago ito makulong, binati nito ang mga bayani dahil sa kanilang naging tagumpay. At nasabi rin ito na sa kakayahan umano nila ngayon may tsansa na rin ang mga itong manalo kontra sa mismong Devil King. Sa pagtatapos ng karakter ni Luffy, hindi ito pinagsisihan ng pangunahing bida na siyang lumikha sa karakter, pagkat ang mahalaga umano para sa kanya ay naging tampok sa madlaang kwento ni Luffy. Ngunit, isang abiso ang bigla na lamang lumitaw sa monitor ng bida, isang abiso kung saan nakatala ang pangalan ng Goddess of Creation na si Aluvinis, na siyang may likha sa mundo ng Midgard na nasa loob ng larong tinatawag na X-Gate. Nang imbitahan ng goddess na si Aluvinis ang bida sa mundo sa loob ng X-Gate, inakala rito ng bida na isa lamang itong mensahe mula sa kumpanya na siyang may likha sa laro. Kaya naman sa walang pag-aalinlangan, tinanggap nito ang paanyaya ng goddess. Dahil dito, isang liwanag ang bigla na lamang humila sa binata, at sa pagmulat muli ng kanyang mga mata, nagtaka na ito sa nakikita niyang kakaibang paligid. Samantalang nagtataka rin rito ang mga nasa kanyang paligid pagkat tingin nila nagkamali umano sila sa pagsasama ng isang bayani, at tingin nila napakawala nila ang nakulong noon na si Luffy Maffa. Nang mapagtanto naman ng bida na naging isa na sila ng kanyang karakter na si Luffy, hindi ito lubos makapaniwala sapagkat mas nais umano niyang panuorin sa malayo si Luffy kaya nga niya ito nilikha. Ngunit paano pa umano niya yun magagawa kung siya na mismo ngayon ang kanyang karakter? Magkaganon pa man, wala na ito ritong nagawa kundi pansamantala munang huminahon pagkat nais niya umanong makakuha muna ng impormasyon patungkol sa kasalukuyang nangyayari. Ngunit kahit na nais niyang makipag-usap ng mahinahon sa mga tao sa kanyang paligid, hindi niya ito nagawa, imbes na kipag-usap ito rito gamit ang pag-uugali ni Luffy na pagiging mapagmataas. At kahit na pinipigilan ng bida ang kanyang karakter na magsalita na para bang isang Demon King, hindi niya ito magawa-gawa pagkat kusang lumalabas sa kanyang bibig ang mga mapagmataas na pananalita ni Luffy, na sinasamahan pa ng kanyang racial skill na tinatawag na pressure. Kaya naman upang magawa niyang mapigilan ang kanyang sarili, pinakalma nito ang kanyang isip upang hindi na siya magmukha pang nakakatakot sa mata ng kanyang mga kausap. Subalit, nagwagi pa rin ang pagiging mapagmataas ni Luffy na nagresulta sa lalo pang paglakas ng gravity pressure na kanyang pinapakawalan tungo sa mga nakadapang mga nilalang. Ngunit, dahil sa kagustuhan ng bida na mapahinto ang abilidad ni Luffy, bandang huli pinakinggan ito ng kanyang karakter. Subalit dahil sa naranasan ng mga nilalang na nasa kanyang harapan, hindi na nila rito na itanggi pa na totoong nagawa nga nilang mapalaya ang conqueror na si Luffy Maffa. Samantala, nang matanong ni Luffy sa isang elf ang kasalukuyan ng kalagayan ng bawat estado sa mundo ng Midgard, hindi ito nasagot ng elf bagkus bigla na lamang itong nahimatay dahil sa nakakatakot na tingin ni Luffy na para bang anumang segundo ay may babawian itong isang buhay. Magkaganon pa man, dahil sa tulong ng iba niyang nakausap nakuha nito ang mga sagot sa kanyang mga tanong at ayon sa kanyang mga nakalap 200 taon na pala ang lumipas matapos siyang makulong, at sa kasamaang palad na laman din niyang hanggang ngayon nananatili pa rin palang buhay ang Devil King na ibig sabihin ay bigo ang mga bayani na yun ay talunin. Kaya't bilang solusyon na laman niyang tinangka ng mga nilalang na gamitin ang X-Gate upang magsama ng panibagong bayani na siyang makakatalo ng tuluyan sa Devil King. Dahil sa kanyang mga nalaman, tuluyan na nga niyang napagtanto na totoong ang nasa loob na siya ngayon ng larong X-Gate at hindi rin siya makapaniwala nang malaman na kaya ng mga nilalang sa mundong ito na gumamit ng X-Gate spell. Ngunit sa ngayon ipinagsawalang bahala niya muna ang kanyang mga paghanga pagkat kinakailangan muna umano niyang gumawa ng hakbang para sa kasalukuyang sitwasyon.
Kaya naman nasabi nito sa kanyang mga kausap na wala umano siyang intensyon na gumawa ng anumang hindi maganda sa mundo lalo pa ngayong buhay pa ang Devil King, isa pa minsan na umano siyang natalo sa laban kaya't sa ngayon sapat na muna umano yun para sa kanya. Isa pa sa ngayon inaalis rin muna niya ang kanyang titulo bilang isang conqueror. Kaya't isipin na lamang umano nila na isa siya ngayong dalagang umaasa rin sa pagbabago ng mundo. At bago ito umalis, binigyan nito ng pahintulot ang kanyang mga kausap na magsagawa muli ng summoning ritual, upang magawa naman ang mga itong magkaroon muli ng matatawag na bayani. Nang tuluyan na itong lumipad ng mabilis papataas palabas ng tore, hindi nito naitago ang pananabik nito sa panibagong mundong kanyang makikita, hanggang sa hindi nga ito nadismaya pagkat sa pagmulat muli ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang ganda ng mundo kung saan siya ngayon naroroon. At bilang isang gamer, hindi nito naitago ang labis nitong kaligayahan dahil sa kanya ngayong nararanasan, at dahil nais niyang sulitin ang pananatili niya sa mundong ito, naisip niya ritong ipagpaliban muna ang pangangalap ng impormasyon patungkol sa kung paano siya makakabalik sa orihinal niyang mundo. X-Gate Online, isang online fantasy game na patungkol sa mahik at pakikipaglaban na nakaset sa parallel world na tinatawag na Midgard o Misgar, at sa larong ito, kadalasang nakapaloob rito ang digmaan at pakikipaglaban na tinatawag rin bilang war system, kung saan bawat nasyon ay nagkakaroon ng PvP combat. Sa laro ring ito ay mayroong novel system, isang system na nagdidikta ng bawat aksyon ng bawat isang manlalaro sa loob ng X-Gate na nagiging isang istorya na naitatala sa mismong kasaysayan ng laro tulad na lamang ng kwento ni Lufes. At sa larong ito, nang ibabaw ang karakter na si Lufes pagkat pinaghirapan talaga ito ng bida na palakasin, hindi lang yun pagkat gumastos rin rito ng maraming pera ang bida para sa items na meron si Lufes at ginawa niya rin ang lahat upang manatili lamang siyang top player sa X-Gate Online. At bilang resulta ng kanyang mga pagsusumikap, sa kauna-unahang pagkakataon nagawa na niyang mapagkaisa ang buong Midgard, na nagawa pang maitala sa kasaysayan ng laro. Kaya naman hindi lamang pagkilala sa laro ang natanggap ng bida kundi naging semi-official rin ang kanyang karakter sa naturang laro. Ngunit, dahil hindi na nasisiyahan pa ang bida noon sa pagiging malakas ng kanyang karakter, nakipagkasundo ito sa ibang high-level players na bumuo ng hiwalay na puwersa, isang puwersa na siyang pinamumunuan ni Lufes at isa ring puwersa na pinamumunuan naman ng mga bayani. Nang mabuo ang kanya-kanyang puwersa, nagsagawa sila rito ng isang digmaan na matatala sa kasaysayan ng X-Gate at magiging rason din upang mabaliwala ang totoong final boss which is ang Devil King. At nang maganap nga ang naturang digmaan, dito na nga tuluyang natalo si Lufes, at ito na rin ang naging dahilan ng pagkakakulong nito sa isang madilim na espasyo. Pagdating ni Lufes sa naitayo nito noong tore na tinatawag na The Sky Tower of Mafa, namangha ito nang makita sa personal ang kanyang nalikha. Pagkaupo nito sa kanyang trono, isang nilalang ang bigla na lamang lumapit sa kanyang harapan, isang dalagang namamangha at masayang-masaya sa muling pagbabalik ng kanyang Panginoon na si Lufes. Nang tanungin naman ni Lufes ang ngalan ng dalaga, napagtanto rito ng dalaga na hindi pala siya naaalala ni Lufes, dahilan kaya't masaya itong nagpakilala bilang si Dina, loyal advisor ni Lufes at tagapangalaga rin ng Tower of Mafa. Dahil dito, nagawa ngang maalala rito ni Lufes na habang ginagawa niya noon ang Tower of Mafa nalikha niya rin noon ang isang NPC bilang parte ng silid at binigyan nga niya ito ng titulo bilang isang advisor. Dahil dito hindi ito makapaniwala na nagkaroon na ngayon ng sariling kamalayan ang likha niyang NPC at nagtiis pa itong maghintay ng 200 taon para lamang sa muli niyang pagbabalik. Kaya naman bilang paumanhin sa pagkakalimot niya sa dalaga, nagawa niya itong purihin sa pagpoprotekta nito sa Tower of Mafa ng mahabang panahon. Matapos yun ipinaliwanag ni Lufes kay Dina ang aksidenteng pagkakasaman sa kanya ng mga tao na naging dahilan ng tuluyan niyang paglaya, na naunawaan kaagad ni Dina at kung hindi umano siya nagkakamali kagagawan yun ng nasyon sa kanluran na tinatawag na Leviathan, na kasalukuyan ngayong nagsasagawa ng summoning ritual upang magsama ng panibagong bayani. Nang hilingin naman ni Lufes ang impormasyon patungkol sa mga naganap sa nagdaang mga taon, masaya naman itong pinagbigyan ng dalaga at naibahagi nito na ang mga bayani na tumalo umano kay Lufes noon ay tinanghal bilang ang 7 bayani, at nagtatag ang bawat isa sa kanila ng sari-sarili nilang nasyon. Ngunit, ngayon dahil sa katandaan na maalam na sa mundo ang 4 sa 7 bayani, at nanatili namang buhay magpasa hanggang ngayon ang 3 pa sa kanila. Ibinahagi rin ni Dina na magpasa hanggang ngayon nananatili pa rin umanong buhay ang Devil King sapagkat hindi nagawa ng mga bayani na yun ay talunin, imbes pinaglaruan lamang sila ng Devil King sa naganap na laban.
Ibinalita rin ni Dina na buhay pa rin umano ang tinatawag na 12 Heavenly Stars at orihinal ring tinatawag bilang The Conqueror 12 Stars, kung saan ang mga ito ay mga bibihirang mga halimaw na nagawang ma-recruit noon ni Luffy na siyang binigyan niya ng posisyon sa 12 Heavenly Stars dahil sa kani-kanilang natatanging abilidad. Nang tanungin ni Luffy kay Dina ang kasalukuyang kalagayan ng bawat isa sa 12 Heavenly Stars, na ibahagi rito ni Dina na dalawa umano sa kanila ay sumali sa hanay ng puwersa ng Devil King upang gumanti sa mga bayaning tumalo kay Luffy. Dahil dito, hindi yun nagustuhan ni Luffy, kaya naman nagkaroon nito ng unang layunin na kinakailangang gawin at habang isinasagawa niya yun naisip niya rin na personal na makita ang kasalukuyang estado ng bawat pamayanan sa mundo ng Midgard. Kaya naman sa utos ni Luffy, inumpisahan na nga nila ritong magsagawa ng paglalakbay upang buuin muli ang 12 Heavenly Stars at pigilin ang mga lapastangang miyembro na naghahasik ng lagim sa mga pamayanan. At ang una nga nila ritong naging destinasyon ay ang maliit na bayan na tinatawag na Svel, kung saan nanirahan ang isa sa 7th heroes na si Migres at rito rin nila maaaring matagpuan ang isa sa 12 Heavenly Stars na si Aris. Ayon sa mga balitang nakalap ni Dina, malapit umano sa bayan na ito ang kinaroroonan ni Aris at ang eksaktong lugar kung saan ito makikita ay sa malapit ritong bulkan. Nang handa na sana rito si Luffy na umalis patungo sa bayan ng Sevel, pansamantala muna itong pinigilan ni Dina pagkat kinakailangan muna umano nito maghanda bago umalis, at kinakailangan rin ito ng pera bilang panggastos. Subalit pag-aamin rito ni Dina, mahihirapan umano silang makakuha ng mga salapi pagkat kalat na sa Midgard ang itsura at pagkakakilanlan ni Luffy. Duda naman si Luffy sa nasabi ni Dina, pagkat 200 taon na umano ang lumipas matapos siyang maglaho, kaya hindi malabong nakalimutan na siya ng bawat nilalang. Tinabla naman ito ni Dina pagkat ang ibang lahi umano na may mahabang buhay na katulad ng mga elf ay may matalas na memorya, kaya't madali pa rin siya ng mga yung makikilala. Isa pa, sa mga pakpak pa lamang umano nito mahirap na itong hindi mapansin lalo pat hindi pangkaraniwan ang kulay ng mga pakpak nito. Dahil dito, nagmungkahi rito si Dina ng isang trabaho na walang pakialam sa pagkakakilanlan o nakaraan ng isang nilalang, isang trabaho na makakatulong sa kanila upang kumita kaagad ng salapi, isang buwis buhay na trabaho na tinatawag na adventuring. Pagdating ng dalawa sa bayan ng Sevel, hindi maiwasan rito ni Luffy na magreklamo sa kanyang kasuutan pagkat nahihirapan umano siya ritong maglakad. Sinagot naman ito ni Dina at ayon rito kinakailangan lamang umano nitong magtiis upang sa gayon hindi sila rito pagkaguluhan ng mamamayan at para na rin maiwasan nila ang anumang atensyon mula sa madla. Pagdating ng dalawa sa isang guild, hindi naiwasan rito ni Luffy na muling matuwa sa sitwasyon pagkat bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan, kung saan isa pa lamang siya noong adventurer. Habang kasalukuyan na sila ritong pumipili ng kanilang magiging unang misyon, napansin nila rito ang isang uri ng misyon na pasok sa kanilang kakayanan, kung saan kinakailangan lamang nilang pumaslang ng mga orcs. At kung sakaling matapos nila ito makakatanggap kaagad sila ng pabuyang umaabot sa 1,500 LE. Pagdating nila sa itinakdang lugar kung saan matatagpuan ang kuta ng naturang mga orcs, habang papalubog ang araw, agad nang naghanda sa pagsalakay si Luffy. Ngunit bago ito rito lumaban, pansamantala muna nitong sinuri ang kasalukuyan niyang status, kung saan, kanyang napagtanto na max out na pala lahat ng kanyang level. Dahil dito, sa pamamagitan ng skill na tinatawag na Alchemize, lumikha ito ng mga espada na gawa sa mga mineral na mula sa lupa, at walang pag-aalinlangan niya itong pinaulan sa mga kawawang mga orcs. Subalit, dahil sa kanyang naging pag-atake, naalerto na rito ang lahat ng mga orcs kaya't pinalibutan ng mga ito si Luffy. At kasabay nun, lumabas at nag-utos na rin rito ng pagsugod ang pinuno ng mga orcs, na hindi naman inalintana ni Luffy pagkat sa kanyang paningin, mistulang mabagal ang mga pag-atake ng mga ito. Kaya naman gamit ang kakaiba nitong bilis, isa-isa at walang awa nitong inubos ang mga halimaw hanggang ang malaking orc na lamang ang matira. At gamit ang mabagsik na tingin, pinaranas rito ni Luffy ang malaking agwat nila ng orc pagdating sa lakas at ipinaranas niya rin rito ang kawalang pag-asa. Magkaganon pa man, napagdesisyonan pa rin rito ng orc na lumaban hanggang huli kahit na alam niyang wala siyang pag-asa, at dahil sa determinasyon na ipinapakita nito kay Luffy para lamang mabuhay, mabilis na winakasan rito ni Luffy ang buhay ng orc habang patuloy niya itong iniinsulto dahil sa walang kwenta umano nitong pakikipaglaban. Habang dinadissect ni Dina ang mga orcs na napaslang ni Luffy, napansin nito rito na buo at maayos pa ang tenderloin sa katawan ng mga orcs kaya naman naibahagi nito kay Luffy na maswerte umano sila sapagkat hindi ang mga ito nasira o nawasak. Kaya't kanyang naibahagi na kung kakainin umano nila ang tenderloin na galing sa mga orcs,
Magbibigay umano ito sa kanila ng karagdagang sigla. Sa madaling salita kung ikukumpara sa laro, masasabi nila na para itong isang food buff. At sa ganitong klase umano ng tenderloin, maikukonsidera na nila itong bibihira, lalo pat halos nasa 3% lamang umano ang tsansa na makakuha ng ganito kaayos na tenderloin sa rason na rin na parati na lamang nakikipaglaban ang mga naturang halimaw. Dahil dito, napagdesisyonan rito ni Lufes na simula ngayon sisikapin na umano niyang tumapos ng orc nang hindi nawawasak ang tenderloin sa katawan nito upang sa gayon higit nila itong mapakinabangan. Sa pamamagitan ng teleportation magic, dinala ni Dina ang katawan ng mga orc sa Lufes Tower upang mapreserba sapagkat nais umano niyang magluto ng masarap na pagkain para kay Lufes. Dahilan kaya't hindi rito inaasahan ni Lufes, na napakahusay pala ni Dina bilang kanyang advisor sapagkat hindi lamang umano ito matalino kundi kapakipakinabang din ang abilidad na taglay nito. Matapos nilang mailigtas mula sa kuta ng mga orc ang mga nabihag na mga kababaihan na galing sa isang malapit na nayon, na ibahagi naman ni Dina kay Lufes na napansin niya umano na kahit na nakidnap ng mga naturang halimaw ang mga dalaga, wala naman siyang nakita sa mga itong anumang pinsala at ang mas nakakapagtaka wala rin siyang nakitang sinyales na ginalaw ito ng mga orc. Inaasahan naman ito ni Lufes sapagkat ayon sa kanyang pagkakaalam kahit maituturing umano na halimaw ang mga orc, natatangi pa rin sa kanila ang pagiging maginoo lalo na pagdating sa mga kababaihan lalo na kung nais umano nilang makuha ang puso ng isang dalaga. Subalit, kahit gaano man umano kaginoo ang mga orc, hindi pa rin may aalis ang katotohanan na mga halimaw pa rin ang mga ito, lalo pat sila rin ang naging rason kung bakit hanggang ngayon natatakot pa rin ang mga dalaga. Kaya naman sa pamamagitan ng alchemize, lumikha si Lufes ng isang malaking kamay na yari sa bato na tinatawag na Haringmer right arm, na buong puwersa niyang ibinagsak sa naging kuta ng mga naturang halimaw. Matapos yun, nang matanong naman ni Dina kay Lufes kung nais rin ba umano nito na burahin ang mga alaala ng mga bihag patungkol sa naging karanasan ng mga ito sa kamay ng mga orc, hindi naman sigurado rito si Lufes sapagkat hindi naman umano niya nakikitang kailangan pa ng bagay na yon. Subalit, nang makita nito ang kagustuhan ni Dina na burahin ang mga alaala ng mga dalaga, tinanong muna niya ito patungkol sa kayang gawin ng isa pa nitong abilidad. Dahil dito, nasabi rito ni Dina na nagagawa umano ng kanyang abilidad na maglagay ng peking memorya sa isipan ng isang nilalang at kaya rin ang kanyang abilidad na baguhin maging personalidad ng isang nilalang. Bahagya naman itong ikinabahala ni Lufes pagkat maituturing umano itong banta kung sakali. Kaya naman natanong nito kay Dina kung mayroon bang kahinaan ang taglay nitong abilidad. Pinatotohanan naman ito ni Dina pagkat hindi naman umano perpekto ang taglay niyang abilidad at kayang-kaya pa rin naman umano itong ipawalang bisa ng sinumang nilalang basta't nagtataglay ng sapat na lakas. Dahil dito, inutos rito ni Lufes na wag na umano nitong sayangin sa mga dalaga ang abilidad nito pagkat sa ngayon, hindi naman umano ito kinakailangan. Habang pabalik na ng nayon, hindi naman maiwasan rito ni Lufes na magtaka. Pagkat hindi niya kasi umano maunawaan kung bakit walang tumatanggap sa naturang misyon gayong madali lang namang tumapos ng ilang halimaw. Hindi naman ito sinasang ayunan ni Dina sapagkat para umano sa mga normal na adventurer, ang ganoong uri ng misyon ay mahirap nang gawin lalo pat wala naman umano silang mapapala kundi pinsala. Isa pa, sa nagdaang 200 taon, bumaba ng husto ang kakayanan ng bawat nilalang sa larangan ng pakikipaglaban. At ang malaking halimbawa nito ay ang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian ng Leviathan, kung saan ang mandirigmang yun ay may lakas na umaabot lamang ng 120. Labis naman itong ikinagulat ni Lufes, pagkat hindi nito akalain na sobrang humina ang mga nilalang sa mundong ito sa lumipas na 200 taon, hindi tulad nung kasalukuyan pa siyang naglalaro kung saan bawat nilalang ay umaabot pa ng halos nasa level 1000. Sinang-ayunan naman ni Dina na malaki na umano talaga ang pinagbago ng sanlibutan halimbawa na lamang sa parte ng mga halimaw, kung saan wala nang umaabot ng level 1000 nang hindi nagbubuwis ng buhay. Dahil dito, mas naunawaan na rito ni Lufes na hindi na nga ito ang dating laro na kanyang nakasanayan, at mas naunawaan na rin niya na hindi na ito ang mundo kung saan siya namamayagpag. Nang matagumpay na naibalik ni Dina at Lufes ang mga nabihag na mga dalaga sa pinagmulan nilang nayon, bilang pabuya sa kanilang nagawa binigyan sila rito ng pinuno ng pinangako nilang kabayaran na umaabot sa mahigit 1,500 LE. Samantala, bilang proteksyon, nag-iwan naman si Lufes ng isang golem sa nayon, nang sa gayon ito umano ang magsisilbing guardian ng mga taga-nayon kontra sa mga halimaw katulad ng mga orcs. Bago umalis rito ang dalawa, natanong naman rito ng mga taga-nayon ang ngalan ni Lufes, na handa naman na sanang sabihin ni Lufes subalit agad itong pinigilan ni Dina at ipinakilala na lamang nito si Lufes sa mga taga-nayon bilang Sfalo.
Hindi naman nagustuhan ni Luffy ang pagbibigay alyas sa kanya ni Dina, na binigyang paliwanag naman ng dalaga at ayon rito hindi umano kasi maaari na basta na lamang ipagkalat ni Luffy sa lahat ang kanyang ngalan nang sa gayon manatili pa ring lihim ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't mas mabuti kung gagamit na lamang umano ito ng alyas. Habang papunta na sa mismong bayan ng Seville ang dalawa, naalala namang muli rito ni Luffy na kinakailangan pa pala niyang pigilan ang ginagawang pamiminsala ng isa sa mga 12 Heavenly Stars na si Aris, at dahil kinakailangan niya ring tiyakin kung may player pa bang katulad niya sa mundong ito, kinakailangan niya ring makita ang isa sa 3 pang nabubuhay na mga bayani na si Migres na kasalukuyang ring matatagpuan sa bayan ng Seville. Pagdating ng dalawa sa bungad ng mismong bayan, walang kahirap-hirap silang nakalusot sa identification checkpoint dahil na rin sa talino at sa maagang paghahanda ni Dina. Habang kasalukuyan na sila ritong papasok sa mismong bayan, naibahagi naman rito ni Dina na ang bayan na ito ay sagana umano sa nag-uumapaw na mana na makikita sa bawat parte ng bayan, at dahil sa nag-uumapaw na mana, naging pundasyon rin ito ng Magic School upang pagkuhanan ng kaalaman na naipapasa naman ng paaralan sa mga nilalang na nangangarap na maging isang mage. Samantala, nang matanong naman rito ni Dina kung ano na umano ang kanilang magiging susunod na hakbang, nasabi rito ni Luffy na nais niya umanong puntahan ang kinaroroonan ni Migres. Bahagya naman itong ikinakabahala ni Dina, subalit, pinakalma ito ni Luffy at nilinaw nito na wala umano siyang balak na lumaban kay Migres sapagkat ayaw na umano niyang dumagdag sa problema lalo pat patuloy pa ring problema ni Migres ang pasaway na si Aris. Ngunit bago nga sila magtungo sa mismong kinaroroonan ni Migres, naisip rito ni Luffy na dumaan muna sa isang library sapagkat nais niya umanong malaman ang iba pang impormasyon patungkol sa naging kasaysayan ng mundo sa lumipas na 200 taon. Nang humingi sila ng tulong sa isang residente na si Grants patungkol sa kinaroroonan ng library, malugod nga sila nitong sinamahan papunta roon. At habang nasa daan, naibahagi nito sa dalawa na kahit madalas man umanong salakayin ni Aris ang bayan ng Seville, kahit papaano masaya pa rin umano rito ang mga mamamayan. Magkaganon pa man, dahil sa mga nagiging pagsalakay ni Aris, naging kaunti na lamang umano ang mga nilalang na nagdedesisyon na manirahan sa bayan. Kaya naman ginagawa umano ng haring si Migres ang lahat upang maprotektahan ang mamamayan laban kay Aris sa tulong ng nilikha niyang water golem na sumasakop sa buong bayan ng Seville. Pagdating ng dalawa sa library ng bayan na tinatawag na monorail, sa paghahanap niya ng mga librong patungkol sa kanya, napansin niya rito ang mga aklat na tumutukoy sa 7 bayani. Halimbawa na lamang ang aklat patungkol sa naging pagkakamali ng 7 bayani, isang aklat patungkol sa pagbagsak ng sangkatauhan, at isang aklat na pumapatungkol sa kagustuhan ng mga nilalang na tapusin ang mga bayani dahil sa nagawa nilang pagkakamali. At kung sino man umano ang nilalang na naglagay ng ganitong uri ng mga aklat sa bayan na itinatag ni Migres ay tiyak na masisintensyahan ng pagtataksil. Samantala, nang matanong naman ni Luffy kung may mga aklat ba umano na tumutukoy sa mga pagsakop niya noon sa bawat lupain at gayon din sa mga hindi niya magagandang nagawa noon, nasabi rito ni Dina na meron, subalit, nasabi niya rin rito na sa pagdaan ng panahon marami na sa mga nilalang ngayon ang nagsasabing mas masaya umano sila noon sa pamumuno ni Luffy kung ikukumpara ngayon na namumuhay sila sa takot ng dahil sa mga devil folk. Ayon sa alamat, pagdating pa lamang noon ng Heavenly Wing na si Luffy Maffa, nagawa na kaagad nitong pagkaisahin ang lahat tungo sa iisang mundo. At kahit na nananatili pa ring isang misteryo ang kanyang nagawang pagsakop kahit na magpasa hanggang kasalukuyan, tinanggap pa rin ito ng lahat pagkat sa naging pamumuno nito sa sanlibutan hindi ito nagpakita ng kalupitan bagkus ito pa mismo ang tumapos sa mga kalupitan ng ibang nasyon na siyang nagpalaya sa mga nilalang. Magkaganon pa man, dahil sa ilang nilalang natutol sa kanyang paghahari, tuluyang nawakasan noon ang kanyang naging pamumuno, na siyang naging malaking pagkakamali pagkat nagamit ng mga devil folk ang pagkakataong yun upang gumawa ng hakbang na naging dahilan ng kanilang tagumpay na nagresulta sa paglawak ng mga nasasakupan ng mga devil folk at nagbigay takot naman sa sanlibutan. Hindi naman lubos sa kalain ni Luffy na nahaharap na pala ang mundo ngayon sa matinding pagkatalo ng dahil sa mga devil folk, at hindi niya rin lubos sa kalain na unti-unti na palang lumiliit ang mundo para sa sangkatauhan. Dahil dito, nang mapagdesisyonan na sana ni Luffy na unahin na munang puntahan ang tirahan ni Aris, bigla na lamang nagkaroon rito ng malakas na pagyanig na nagresulta sa pagkakaroon ng malalaking bitak sa kalupaan ng bayan. Kasunod noon, isang babala ang binigay ng bayan para sa lahat ng mamamayan dahil sa maaari muling pag-atake ni Aris, samantalang batid naman ni Luffy na kagagawan na ito ni Aris pagkat alam niyang may abilidad yun na kayang lumikha ng mga pagyanig. Nang maramdaman na nga rito ni Migres, Luffy at Dina ang mana at presensya ng paparating na si Aris,
Napagdesisyonan na nila ritong gumawa ng hakbang upang mapigilan ang pasaway na si Aris kaya't sa pamamagitan ng Alchemize gumawa rito si Luffy ng isang sasakyan na mabilis sa kanilang magdadala kay Aris. Habang nasa himpapawid, nasabi rito ni Luffy na si Aris umano ay isang tupa na mas nais ang kapayapaan, kaya't posibleng isa umanong matinding rason ang kinikimkim ni Aris, kung kaya't paulit-ulit niyang sinasalakay ang bayan ng Seville. So yun, dito muna natin puputulan ang recap nating ito at abang lang muna kayo dyan para sa pagpapatuloy ng ating recap at para updated kayo sa latest nating upload, click muna yung subscribe and bell button para sa upcoming pa nating mga kwento. Salamat.